Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Magpapasimula na po tayo mga kapatid. Atin pong awitin ang bilang 55 sa ating mga himnaryo. Sa lupa nalipos ng ligalig, patnubay mo'y hindi pinagkait. Nelinga ang aming mga hibik sa'yo pong pagtangkilik. Aming dusay na ibig. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po
tunay na di natin matingkala. Pag-ibig niya sa ating sagana, kaya tayo'y magala. Sa Diyos magpasalamat. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming papuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, niligtas sa mga ibon ng tukso. Di ka nagulang, O Diyos ko. Salamat, salamat po sa'yo. Kami po ngayon'y nangangako sa'yo. Kailan may di maglilito. Salamat, Diyos ko. Atin pong patuloy na purihin, sambahin, at luwalhatiin ang ating nag-iisang Diyos na ating Panginoong Jesucristo. Numero 108 po ang ating aawitin. O Jesus, kaibigang tapat, aliw sa dusa ko't bagabag, ang buhay kong nawakawa, napabalik na kagyan. Jesus ka, ibigan kong tapat. Jesus, dapat kong kaibigan. Lunas ng aming kasalanan. Handang tunay, aliw sa nalulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Ano ang kakailanganin sa Diyos amang maawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus, kaibigang magaling. Jesus, dapat kong kaibigan na bayan. Lunas ng aming kasalanan. Tunay, aliw sa nalulumbay, pastor na
hindi ka katatakutan na walang alinlangan. Jesus ang aking aalay. Jesus sapat kong kaibigan, lunas ng aming kasalanan, aliw sa lulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, kung ito'y ating iingatan, matatag na pakikilaban, umasa na ang tagumpay, ibibigay na tunay ni Jesus, mabuting kaibigan. Jesus, tapat kong kaibanan, lunas ng aming kasalanan, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka po sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Ikaw ang Diyos na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang. Ama, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilip mo po kaming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, kaming mga mag-aanak, maging ang mga kaibigan, ang mga lalaki at mga babae na araw-araw ay tinatawag mo po sa iba't ibang dako nitong sanglibutan, ibinibilang mo po ng mga tagapakinig sa loob ng iyong banal na iglesia, at sa amin pong mga tahanan, kami po ay muling nangagkakatipon sa Espiritu. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Ipinaiilang lang namin sa iyo sa Huwebes po ng gabing ito ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Ama, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa,
ng mga araw na patuloy mo pong ipinararanas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po na maging ang amin-aming mga minamahal sa buhay, ang amin-aming mga kabiyak, ang mga anak namin, ang amin-aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, ang lahat ng aming mga kaibigan, lalo na nga po ang iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan, na naroroon po sa malalayong iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Kami pong lahat na nagkakaisa sa Espiritu, ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Salamat Panginoon, pinupuspos mo po kami ng buhay, kagalingan at mga kalakasan, na kung bagaman kami man ay pinasasapitan mo ng sari-saring luha, kalumbayan at suliranin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at maging karamdaman ng aming mga lupang pangangatawan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Dinirinig mo ang aming mga pananalangin. Binubuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng kapalaran. Dinaramtan mo po kami, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit na nga po sa lahat, maraming salamat. Patuloy mo pa rin kaming pinagtitiisan, tinuturuan, inaaralan, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon, sinasamba ka po namin, pinupuri namin ang iyong napakabanal at malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Kung kami po ay nagkulang at nangagkasala laban sa iyo, ituring mo na lamang, Panginoon, kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, higit na nga po ng nangasa pagiging nasa mga kabataan pa, ng marami naming mga kaibigan, mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, dalangin po namin, minsan mo panawang kasangkapanin ang iyong hamak na alipin, linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, tulungan mo sanang siya'y makapagpahayag na may katapangan at walang pag-aalinlangan. Tulungan mo rin po sana, Panginoon, na ang mga aralin na magnunula sa bibig ng iyong hamak na alipin, magkaroon po ng bisa at kapangyarihan, na kung ito'y mapakinggan ng iyong mga tupa na nangangalat sa buong sanglibutan, tulungan mo pong magkaroon ng bisa at kapangyarihan, makapagpanumbalik silang lahat sa iyo at makasama namin sa paglilingkod sa iyo hanggang sa matanggap namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami po'y nagsisipakinig, hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Una po, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Lubusan mo sanang liwanagin sa amin ang lahat ng hiwaga ng iyong kaharian sa langit. At sa Huwebes po ng gabing ito, pagalingin mo rin po sana ang aming mga lupang pangangatawan at pagbuksan mo sana ng higit na mga magagandang pintuan ng kapalaran, ang maraming sa amin nagdarahop sa pang-araw-araw na pamumuhay. At sa gabi pong ito, Panginoon naming Diyos, tulungan mo rin ang marami ng sa amin patuloy na tumatanda at nanghihina. Dagdagan mo pa po sana kami ng maraming mga araw, mga taon, kagaling at kalakasan. Una na nga po ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, higit na nga po si kapatid na Concepcion Tenedero,
at si kapatid na Rogelio Mirna at Expectacion Valencia. Daragdagan mo pa sana kami ng maraming pagkakataon at ang mga kalakasan masumpungan mong ibinabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng aming paglilingkod ng walang kapaimbabawan. Ama, ang lahat po ng ito, idinadalangin namin, isinasamo, ipinapakiusap, na naway minsan mo pang ibasbas at ibendisyon sa amin pong lahat, sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig, sa lahat po ng ating sariling mga kasangbahay, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan, atin na pong ihanda ang ating mga kaluluwa, puso at isipan, lalo na nga po ang ating mga banal na kasulatan, sapagkat ang isang pagsamba sa Diyos ay wala pong kabuluhan kung wala pong mga aral. Sa Huwebes po ng gabing ito, buksan na po natin ang mga banal na kasulatan sa aklat po ng Evangelistang si Apostol Juan sa kanya pong 14:13. Ang anumang inyong hingin sa akin, yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Dito po sa ating paksa, meron pong mga mahalagang bagay na ibig na ituro ang Diyos, kumbaga maaari sana sa lahat ng tao. Ngunit hindi nga po lahat ng tao ay tumatanggap at kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating paksa ay napakaliwanag po. Ano man ang inyong hingin sa aking pangalan, nalalaman naman po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay Hesukristo. At siya mismo nagsasabi, ano man ang ating hihilingin sa kanyang pangalan, yaon ang aking gagawin. Yaon ang gagawin ng Panginoong Hesus. Bakit? Upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. At nakikilala rin natin kung sino ang anak na tinutukoy, ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung hihiling tayo sa kanyang pangalan, anuman ang ating kailangan, ito ang kanyang gagawin para ang Ama lumuwalhati sa anak. Meron pong mga hiwaga dito, kaya ito'y ibinangon ng Diyos sa araw pong ito ng Huwebes. Ngayon po ay Abril 23 na po, 2015. At maging sa Bibliang English sa King James Version 1611, mga kapatid, and whatsoever you shall ask in my name, at anumang bagay na inyong hihilingin sa aking pangalan, wala pong pagbabago, that will I do. Ito nga ang aking gagawin. Bakit? That the Father may be glorified in the Son, upang ang Ama ay luwalhatiin sa anak. Kaya ito po ang ating pakikinggan at pag-aaralan. Humiling tayo sa Panginoon na nawa ay buksan sa atin ang mga katotohanan, alang-alang po sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Bilang unang katanungan, sa anong pagkakataon po baga ng bagong tipan napasulat ang ating paksa at bakit? Ang ibig sabihin ng ating tanong, alam naman natin ang banal na kasulatan binubuo ng 66 na aklat. Ang matandang tipan ay 39 at ang bagong tipan ay 27. Saang pagkakataon po baga ito napasulat at bakit ito
niloob ng Panginoon na mapasulat at pag-aralan natin ngayon sa huling araw na ito. Ngayon 2015 na. Buksan po natin ang pinanggalingan ng talata sa Apostol Juan 14:1 ang atin pong babasahin. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. At sa 14:2, sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako ay paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Dito po, maliwanag na ating napakinggan, merong paroroonan ang Panginoong Jesucristo. At sa katunayan nga po, ito na nga po ang pagkakataon na ipinahahayag na niyang unti-unti na siya nga po ay lilisan na, aalis na, siya ay babalik na sa kanyang pinanggalingan. At alam naman natin na ang Panginoon nga po ay ipinagkanulo ni Judas Iscariote at ipinako sa krus, namatay, ang kanyang katawan na ginamit, datapwat pagkatapos ng 3 araw, binuhay na maguli, nakisama sa mga alagad ng 40 araw pa at sila'y lubos na tinuruan, pinagtibay ang kanilang pananampalataya, at nang takda na siya po ay papanik na sa kanyang pinanggalingan sa langit, ito nga po yung paghihiwalay ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo. At ito na nga po ang tinatawag na pagbangon ng ating paksa. At ito'y pansamantalang pamamaalam lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung itutuloy ninyo ang 14:2 hanggang sa mga ibaba ng mga talata, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung kayo'y maipaghanda ko na, muling paririto ako, upang kung saan ako naroroon, kayo din namang lahat ay dumuon. Kaya ito po'y pansamantalang pamamaalam sa mga alagad na kanyang maiiwan dito sa lupa. Ito po yung pagkakataon na pinagsabihan niya ang mga alagad na anuman ang inyong hihilingin sa aking pangalan, ito ang aking gagawin upang ang ama ay lumuwalhati sa anak. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Ito po bagang salita ang ito ng Panginoon at ng mga apostol na sila'y magkakasama? Ito po baga ay tinanggap ng walang pag-aalinlangan ng mga alagad? Buksan natin ang San Juan 14:8, ang sumunod na nangyari. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Dito pala, sa pansamantalang pamamaalam ng Panginoong Hesus na sinasabi niyang ako'y paroroon sa aking ama, hindi pala naiintindihan ng mga alagad yung tinatawag na kung sino yung ama. At isa nga si Felipe, alam natin, maging si Tomas. Kaya tinawag si Tomas na Doubting Thomas ng mga Amerikano mapag-alinlangan Alam natin ang nangyari sa kasaysayan ni Tomas. Nang mabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo, wala siya nang magpakita. Sabi niya, malibang makita ko ang sugat sa kanyang mga kamay, sa kanyang dibdib at sa kanyang mga paa, hindi ako maniniwala na nagbangon siyang muli. At pagkatapos nga po ng 8 araw, napakitang muli, at tinawag siya ng Panginoon at sinabi sa kanya, Tomas, idaiti mo ang kamay mo sa aking sugat sa kamay. Ipasok mo ang daliri mo sa aking mga sugat, sa tagiliran at sa aking paa.
At nang magkagayon nga, na paghinuha ni Tomas na ang Panginoong Jesucristo ngay nabuhay na maguli, mga kapatid, at noon ay sumampalataya siya at nagsabing, Panginoon ko, Diyos ko. At ang wika ng Panginoon, Tomas, huwag kang di mapanampalatayahin kung hindi maging mapanampalatayahin ka. Datapwat sa ating paksa, sa San Juan, balikan natin 14:8. Si Felipe naman, ang wala palang pagkakakilala pa sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ano po ang isinagot ng Panginoong Jesucristo? Sa 14:9 ng Juan, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama. Felipe, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama. At dito'y ipinaalaala ng Panginoong Jesus kay Felipe. Nakita ninyo kung paanong pinalakad ko ang lumpo. Nakita ninyo kung paanong nilinis ko ang mga ketongin. Nakita ninyo at nasaksihan ninyo kung paanong pinadilat ko ang bulag. At kayo ang saksi. Nakita ninyo kung paanong tinawag ko sa libingan si Lazaro at nabuhay na maguli. Felipe, ako'y inyong kasama na malaong panahon. Hindi mo pa ako nakikilala? Felipe? 14:9, basahin ninyo ng San Juan. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama. Napakaliwanag po. Dito po lamang ay ipinaliliwanag na ng Panginoon na walang iba kung hindi siya, si Kristo, ang ating Ama o ang ating Diyos. At para lubos na maging maliwanag, 14:7 ng San Juan, kung ako'y nangakikilala ninyo, mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya ang Ama, ang Diyos, inyong mga kikilala at siya inyong nakita. Period. Napakaganda po ng ating napakinggan, mga magulang at mga kapatid. Napakaliwanag po na itong nagsasabi sa mga alagad na ako'y papanik muna sa aking Ama sa langit, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, at kung maipaghanda ko na kayo, ako'y muling paririto, kayo'y kakaunin ko, para kung saan ako naroroon, kayo din namang lahat ay doroon, patungkol sa mga alagad, sa mga tinatawag na mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. At kanyang pinagsabihan nga sila sa ating paksa, ano man ang inyong pangangailangan na hihingin sa aking pangalan, habang naiwan niya sa sanglibutan ang mga apostol sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ano man ang inyong kakailanganin at hihilingin sa aking pangalan, ito ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa akin, mga tagapakinig. Ngayon, papaano pa binibigyang diin ng sumulat nitong ating paksa sa San Juan, si Apostol Juan, ang pagiging Diyos at walang pag-aalinlangan na siya rin ang Ama? Sa San Juan 10:30, kailangan po basahin natin ito. Ako at ang Ama ay iisa. Ito po ay binasa natin sapagkat meron pong mga relihiyon, mga iglesia ika ni Kristo, meron pang mga iglesia ika ng Diyos. Pero ang mga pagkakilala nila, si Kristo'y tao lang. Ang iba naman, ang pagkakilala, si Kristo, Diyos Anak. Meron pang Diyos Ama at meron pang Diyos Espiritu Santo. At ang iba naman, ang pagkakilala kay Kristo ay propetang-propeta lang. At mas magaganda pa at mga makapangyarihan pa yung mga obispo nila, mga leader nila. O kamukha ng simbahang Katoliko, huwag naman kayong magagalit. Ang Panginoong Jesucristo taong totoo, Diyos na totoo. Ay hindi mo malaman kung ano ang Panginoong Jesucristo, tao ba o Diyos ba?
Wala po, parang sinabi ng simbahang Katoliko, ang Panginoong Hesukristo ay lalaking totoo, babaeng totoo. Parang alanganin. Hindi sila nakatitiyak. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga relihiyon, sumusuntok sa hangin. Datapwat sa atin, ipinakikilala ng banal na kasulatan, ipinakilala ng Panginoong Hesukristo. Felipe, matagal na tayong magkasama, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. At sinabi ni Apostol Juan, mga kapatid, ako at ang Ama ay iisa. Sa kanyang 10:30 ng San Juan, ang Panginoong Hesukristo at ang Ama ay iisa. Ito nga pong maraming mga relihiyon ay tinayo ng tao, iba't ibang pagsuntok sa hangin ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Mga tagapakinig po namin, nagdaragdag sila ng kanilang paliwanag. Hindi ika-iisa ang Diyos, mga magulang at mga kapatid. Iisa lang sila sa gawain. Wala po tayong nakikitang tinatawag na dapat pa nating idagdag dito. Ako at ang Ama ay iisa. Period. Papaano mapapatunayan ng Diyos sa atin sa Huwebes po ng gabing ito na kailangan ito'y kilalanin natin, siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Nakatulad po ng ipinakikilala rin ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, Kapitulo 5, versikulo 7, basahin ninyo sa King James na original na pinanggalingan ng Tagalog. There are three that bear record in heaven, the Father, the words, and the Holy Ghost, and these three are one. Mayroong tatlo sa langit na nagpapatotoo, ang Ama, ang salita, yung berbo na katawan tao, yun ang Panginoong Hesukristo, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa. Hindi natin dapat dagdagan, hindi natin dapat mga magulang at mga kapatid bawasan. Ano po ang masama? Ayon sa mga banal na kasulatan, kung ating daragdagan ang nakasulat sa banal na kasulatan o ating babawasan. Deuteronomio sa Matandang Tipan noong una pa man din sa kasaysayan ng bansa ng Israel, ano po ang kabilin-bilinan ng Panginoon Diyos tungkol sa kanyang mga salita na nangapasulat sa tinatawag na mga banal na kasulatan. 4:2 ng Deuteronomio, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyo ikang babawasan para maingatan ninyo ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na iniuutos niya sa atin sa Matandang Tipan. Yun po bang utos na yun ay nananatili hanggang sa Bagong Tipan? Buksan natin ang Apokalipsis sa 22:18. Anong napakasamang bagay na hindi nalalaman ng maraming mga relihiyon na nagbabago, nagdaragdag, at meron pa tayong nalalaman yan. Huwag naman kayong magagalit, kayong mga Sabadista na nakikinig. Marami kayong mga binabagong salita ng Diyos mula sa orihinal na mga aklat ng Panginoon. At maging ang mga Jehova. Yung mga Jehova, meron silang sariling Biblia na lahat ng salita na D-I-O-S, Diyos o Diyos, ay pinapalitan nila ng Jehova. At yung mga iglesia ng tao, iglesia ni Kristo, meron silang sariling interpretasyon ng tinatawag na banal na kasulatan. Kung sino-sino ang author nila doon na nire-retoke nila, binabago at iniaalinsunod sa ikabubuti ng kanilang sekta. Na yun po ay pinagbabawal ng Diyos. Kaya nga nakikita ninyo sa atin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala po tayong binabago at wala tayong ginagamit na Biblia. Maging ang ating Bibliang Tagalog maliban sa orihinal na dinala sa atin ng mga Amerikano 1905 na ito nga po ay isinalig
ng Pilipinong nagsalin sa original King James Version 16:11. Ano ang sinasabi? Apokalipsis 22:18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ayan, kung ang sino man ay magdadagdag, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Nakakatakot. Alam ba ninyo yung mga salot na nakasulat sa banal na kasulatan? Naku, ay marami po yan. Mga salot na yan, nakasulat, daragdagan pa. Iyan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Makakauwi ka nga, kakilakilabot. Ayaw po namin, sumpain kami ng Diyos at patubuan kami ng ketong, patubuan kami ng mga tinatawag na sari-saring mga sumpa sa mga nakasulat sa Biblia. Ayaw namin kami mabulag, ayaw namin kami ay mapipi, ayaw namin na kami sumpain ng Diyos at magkaroon kami ng tinahalimbawa, mga pagkapilay. Yan po, mga kapatid, mga sumpa na ibibigay ng Diyos sa sino mang mga tao, lalo na nga sa mga leader ng mga relihiyon at organisasyon ng mga tao tungkol sa paglilingkod sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa sino mang mga kapatid magdaragdag sa banal na kasulatan. At ang magbabawas naman, 22:19, Apokalipsis din. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Aba, tiyak na tiyak po, pag nagbawas naman kayo, halimbawa, binago ninyo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, inalis ninyo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ipinalit ninyo yung pangalan ng Iglesia ninyo, katulad ng alam natin ang nangyayari sa huling kapanahon ng ito, tatanggalin ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Maaalis ang bahagi ninyo sa punong kahoy ng buhay. Ang totoo nga lamang, mga kapatid, napakahirap mapasama tayo sa aklat ng buhay o maging bahagi sa punong kahoy ng buhay. Kaya nga, tinitiyak na mawawala ng tinatawag na pag-asa, hindi makakapasok doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Ngayon, bakit po baga naman? Makinig po tayo, mga kapatid. Bakit po baga naman? Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lamang inuutusan niya ang kanyang mga alagad na hihiling ng anumang kanilang kailangan. Ayan, magandang tanong po yan. Sapagkat alam natin nangyayari ngayon maraming nagsasabi I am born again, I am hallelujah, amen, praise the Lord. Ako kay ipinanganak na muli, o kami kay children of God. Pagkatapos makikita mo at maririnig mo sa kanilang mga pananalangin pag humihiling kanino humihiling? Aba, Ginoong Maria, ipanalangin mo kami. Aba, Ginoong Maria, ibigay mo sa amin ang aming kakainin. Yung tinatawag na pananalangin nila, hindi naman sa Panginoong Hesukristo iniauukol. Merong humihiling kay Lorenzo Ruiz, merong kay Saint Christopher, merong kung ano-anong mga tinatawag na mga wika nga larawan, rebulto, karamihan pa yung mga patay na tao, at kung tumawag man sila, lumuhod man sila, humahalik pa sila sa mga estatwa ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga magulang. Kaya ito po ang kadahilanan kung bakit po ang buong sanglibutan ay napakaligalig. At ito'y nagpapatunay lamang na yung mga tinatawagan ninyo na ibang pangalan maliban sa Panginoong Hesukristo ay wala pong bisa at walang kapangyarihan. Kaya nga, bakit nga mahigpit ang pag-uutos ng Panginoong Hesukristo na sa kanyang pangalan lamang hihiling ang kanyang mga alagad? Makinig tayo mabuti. Ito po ay utos hindi sa lahat ng relihiyon. Kaya ito itinuturo sa atin sa Huwebes ng gabing ito
para kayong mga Katoliko, para kayong mga Protestante, para kayong mga iglesia ng tao ay maibalik sa tunay na paglilingkod. Kanino? Sa tunay na Diyos na walang iba kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit nga sa kanyang pangalan lamang? Dapat ang lahat ng tao, kumbaga maaari, hindi lamang ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kumbaga maaari lahat ng tao maging kasama natin sa iglesia ng Diyos para lahat ng tao pakinggan ng Diyos. Bakit nga sa kanya lamang? Juan 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Mga kapatid, ito na nga po yung tagpo. Ito na yung huling panalangin. Kasama niya ang 12 alagad sa halamanan ng Getsemani. Ipinapanalangin niya sa Ama ang mga alagad na kanyang maiiwan. At kung bakit, tila baga iba pa yung Ama at ang anak, nalalaman naman natin sa 13:15 ng San Juan din, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Ito'y mga halimbawang iniwanan ng ating Panginoong Jesucristo na siya mismo ang gumawa. Ipinakita niya sa mga apostol ang matuwid na paraan ng pananalangin. Nakatulad nga ng ginawa niya, Ama, dumating na ang oras. Ibig sabihin, ipagkakanulo na siya, dadamputin na siya ng gabing iyon sa halamanan ng Getsemani. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At sa 17:2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ang wika, mga kapatid, ikaw ay luwalhatiin ng anak. Vice versa. Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak para yung anak luwalhatiin ka o luwalhatiin ang ama. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ngayon dito meron namang ipinagpipilitan yung mga iglesia ng tao. O yan, kapatid na si Rilo, San Juan 17:2. Ibinigay lamang ng Ama kay Kristo ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Kaya iba ikayong ama, iba ikayong anak. Paano ito, mga kapatid, buburahin sa mga mapag-alinlangan, sa mga pag-iisip at pananampalataya ng mga sumusuntok sa hangin? Ito ang pambura, 17:3 ng San Juan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ilan ang Diyos? Iisa lang, mga kapatid. Iisa ang tunay na Diyos. Sino ito? 17:3 din. Tuloy natin ang pagbasa. Siya na iyong isinugo. Sino ang tunay na buhay? Ang Diyos na tunay? Siya na iyong sinugo sa makatwid baga, si Jesucristo. Amen. Kaya tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Meron tayong gabay, meron tayong patnubay, meron tayong espiritu na nagpapaliwanag sa atin, ang espiritu ng Ama na tumatahan sa atin, katulad din ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ang Ama ay suma sa akin at ako ay suma sa Ama. Hindi pa ninyo ako nakikilala, gayon din tayo sa mga huling araw na ito ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga sinasabi ng mga apostol, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Mga tagapakinig. Ang Diyos suma sa atin, kaya maliwanag ang mga pagbabasa natin ng mga banal na kasulatan. Ngayon, meron pa bang magbibigay ng matinding pagpapaliwanag na nagpapakilalang yung anak na isinugo, siya rin ang buhay na walang hanggan? Buksan natin ang unang Juan 5:20.
nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan na naman. Nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Paano natin liliwanagin yan? O kapatid na Cirilo, anak daw ng Diyos. Sa makatwid, ang Diyos may anak. Bakit nga po baga naging anak ng Diyos si Kristo Jesus? Ayon sa mga banal na kasulatan. Filipos Kapitulo 2, versikulos 5 hanggang 10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya. Alin ang hinubad? Yung kanyang pagka-Diyos. Naganyong alipin, nakitulad sa isang tao. Kaya nga, ipinanganak ni Birhen Maria para maging tao, makitulad sa isang tao. Pero, hindi po tao ang Panginoong Jesucristo, sapagkat sa San Juan 1:14, mga kapatid, nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, ang berbo o ang salita, hindi po tao. Si kapatid na Cirilo ninyo, tao. Hindi ko na pwedeng sabihin ako'y nagkatawang tao. Tao na ako . Pero ang Panginoong Jesucristo, naparito tulad sa anak ng Diyos. Sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 6, si Kristo, puno ng si Kristo, gaya ng anak. Katulad lang. Nagkatawang tao nga. Gaya ng anak, lumagay sa kalagayan ng isang anak, puno ng bahay niya. Ang bahay niya ay tayo, Hebreo 3:6. Paano binibigyang diin ng subulat na si Apostol Juan sa kanyang unang aklat 5:20 na itong anak ng Diyos na ito nga ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ituloy ang pagbasa. At tayo binigyan ng pagkaunawa. Ayan, nagkatawan tao, tinuruan tayo, iniwanan tayo ng halimbawa. Upang ating makilala siya na totoo, nalaman natin, napakinggan natin, ako ang katotohanan, ang wika ng Panginoon. Ako ang daan, ako ang pintuan, ako ang ilaw, ako ang buhay na walang hanggan. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At tayo nasa Kanya na totoo, sa makatwid baga ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ano si Jesucristo? Ano si Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ayan po. Kayo na mga iglesia ng tao, gusto ninyo, kayo ang susundan ng Diyos. Yung Diyos kinakaladkad ninyo sa inyong mga mahahalay na mga kaisipan. Para kayo magsipagtamo ng mahahalay na pakinabang, ang ipinaglilingkod ninyo ang inyong mga sariling tiyan. Kaya hindi katakataka. May mga palasyo kayo, meron kayong mga jet plane, meron kayong tinatawag na private army, security guard, napakahirap ninyong hanapin at kausapin. Ang mga anak ninyo nabubuhay sa lahat ng luhot mga kalayawan, na nagsisipag-aral sa mga mamahalin at mga first class na mga koleyo, nananamit kayo ng magaganda at magagara, kumakain kayo ng masasarap. Pero ang itinuturo ninyo puro kabulaanan, mga tagapakinig at puro pagsuntok sa hangin. Kaya ang mga miyembro, ang mga mamamayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang buong mundo nakahilig sa masama. Unang 1:5-19. Maliban po sa ating Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ayon din kay Apostol Juan sa 5:21, maliban sa tayo'y tumawag, humiling at maglingkod sa pangalang Kristo Jesus. Yung mga ibang tinatawagan ng lahat ng mga relihiyon, kanino yon? 5:21 ng unang Juan, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Maliban po sa ating Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, lahat ng tinatawagan, pinaglilingkuran ng lahat ng tao, nilalahat ko na, ay parang mga Diyos, pawang mga Diyos-Diyosan. Kung Diyos-Diyosan, makatutulong baga ang mga Diyos-Diyosan sa bawat humihiling ng anuman sa kanila? Buksan natin ang aklat ng mga awit ni Propeta David, 115:4 pababa.
Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Ayan, yung mga larawan ni Maria. Larawan ng Panginoong Jesucristo, mga santo ninyo, kadalasan ginagawa niyo sa pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Yan, yung mga krus ninyo, yung mga kahoy. Kung ano-ano. Kaya nga ayon mismo sa simbahang Katoliko sa pasyon na isinulat ng mga pari nila, mga kapatid, lalong dakila ang sala nitong mga anak ni Eva, anaki ang idolatreya, kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Amen. Oh, di ba totoo yan? Yung pari ninyo mismo nagsasabi, napakalaking kasalanan ng simbahang Katoliko. Ang alin? Kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos ninyo. Mga kapatid, ginto, pila, kahoy, pati anino, kung ano-ano, dinidiyos ninyo, niluluhuran ninyo. Eh ano sabi ni Propeta David? 115:5, sila'y may mga bibig. Ayan, may mga anyo, may bibig, may tenga, may paa, may kamay. Ngunit, hindi nangagsasalita. Ayan. May mga mata, meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. 115:6, may mga tenga, hindi nakakarinig. May ilong, hindi naman nakakaamoy. Sa 115:7, merong mga kamay, hindi naman sila nakatatangan. May mga paa, meron sila, ngunit hindi sila nangakakalakad ni nangagsasalita man. Sila sa kanilang ngalangala. At sa 115:8, ang nagsisigawa sa kanila, ayan, ang gumagawa sa mga santo ninyo, ang nagsisigawa ng mga Birhen Maria, ng mga larawan, ng mga kalunsad, ng Lorenzo Ruiz, ng mga papa sa Roma, magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Kaya yung mga kuhan, napakahirap na tumanggap ng aral yung mga yan. May tenga, hindi makaintindi. Bakit? Yung pananampalataya nila, nando sa mga kahoy, pilak, ginto, ng mga Diyos-Diyosan nila. Bakit sinasabi? Bakit naman sinasabi sa ating paksa? Upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Ano bang misteryo nito? Na pagka pala ginawa ng Panginoong Hesus, sinunod yung kahilingan, ibinigay sa atin ang naluluwalhati ang Ama. Mga tagapakinig namin, basahin natin ang Kolosos 1:15. Na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ito po, mga kapatid at mga magulang. Bakit sinasabing si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita? Sapagkat ang Diyos po ay espiritu, walang laman at walang buto. Sa San Juan 4:24. Mga kapatid, ang iisang Diyos hindi nakikita ng sinuman. Kaya nga, upang makilala natin ang Diyos nang siya po ay magkatawan tao, kinilala natin na ang Kristo, siya ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Paano ito pinatutunayan? Maging ng matandang tipan o ng mga propeta? Buksan natin ang Isayas 9:6, hula. 600 taon humigit kumulang bago nagkatawan tao ang Diyos, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan. Sino ba itong sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki? Ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang hula kay Birhen Maria na manganganak na isang bata. Mga kapatid, batang lalaki, ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan, tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Sino yung ipapanganak? Walang hanggang Ama. Sino nga yung ipinanganak na iniatang sa kanya ang pamamahala? Ang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa 2:10 ng Filipos ipinasulat, upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa. Kagila-gilalas, kamangha-mangha, isipin mo,
Kristo Jesus sa pangalan niya, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit. Nasaan ba ang Diyos? Nasa langit. Mga kapatid, isipin ninyo yan. Maaari bang lumuhod ang Diyos sa kanyang sarili? Hindi po maaari. Bakit? Siya na nga ang Diyos At kung may iba pang Diyos sa langit, may iba pang Diyos sa lupa at sa ilalim ng tubig, luluhod sa pangalan ni Kristo Jesus. Bakit? Siya ang nag-iisang Diyos na buhay. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Paano pa pinaliliwanag ng mga santong sulat ang pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo? At bakit sinasabi ng ating paksa, mga kapatid, upang ang anak lumuwalhati sa Ama? Kung tayo hihiling sa Panginoong Jesucristo at ibibigay niya sa atin ang ating kahilingan upang ang anak luwalhatiin ang Ama. Hindi ba totoo yun? Kunan na nating halimbawa, mga kapatid, kaming dalawang mag-asawa, kaming mag-aanak sa Iglesia ng Diyos. Kami nila kapatid na prospero. Marami kaming kahilingan sa Diyos araw-araw. Pag ito'y ibinibigay sa amin, iniluluhod namin ang aming tuhod sa aming pananalangin sa araw at gabi. Ano po ang una naming sinasabi? Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Yung kahilingan namin, hiniling namin sa Panginoong Jesucristo, ibinigay sa amin, mga kapatid, tinanggap namin ang pinasalamatan namin ang Diyos, ang Ama. Kaya nga sinabi sa ating paksa, ano mang hilingin ninyo sa akin, ito ang ibibigay ko sa inyo upang ang anak, upang ang Ama ay maluwalhati ng anak. Sa pamamagitan nga ng anak, sino ba yung anak na tinutukoy? Walang iba kung hindi ang larawan ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pagbibigay niya sa atin ng ating kahilingan, naluluwalhati natin yung Diyos. Napakaganda. Sa makatwid, synonymous yun. Pag niluwalhati ko ang Panginoong Jesucristo, naluwalhati ko ang Diyos. Pag niluwalhati ko ang Diyos, napasalamatan ko ang aking Panginoong Jesucristo. Bakit? Buksan natin ang sinasabi sa Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan. Ayan. Ano ba ang pangalan ng Panginoon? Sa 5:27 ng Amos, papapasukin ko kayo sa dako paroon sa daang Damasco sa pagkaalipin. Sabi ng Panginoon na ang pangalan D-I-O-S, Diyos. Ayan. Bawat tinatawag sa aking pangalan na Diyos. At yung aking nilikha, merong nilikha na pangalan ang Diyos, ay aking kaluwalhatian. Yung aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. Bawat tinatawag sa aking pangalan, D-I-O-S, Diyos. At yung aking nilikha na pangalan, ito ang aking kaluwalhatian. Alin ba yung nilikha na pangalan? 2:36 ng aklat ng mga gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Amen. Bawat tinatawag sa aking pangalan, D-I-O-S, Diyos, at sa aking ginawa na pangalang Kristo Jesus nang magkatawan tao ang Diyos, yun ang kanyang kaluwalhatian. Mga tagapakinig, kaya nga, ang lahat ng hihilingin natin sa ating Panginoong Jesucristo, ito'y kaluwalhatian ng Diyos. Napupuri natin ang Diyos, naluluwalhati ng Diyos, natin ang Diyos, napapasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na ito ang kanyang tinatawag na kaparaanan para tanggapin natin ang lahat ng ating kailangan. Mga kapatid, huwag naman kayong hihiling sa Panginoong Jesucristo na kamukha ng mga nangangaral sa luneta. Bili kayo ng payong, bili kayo ng panyo, isulat ninyo ang kahilingan ninyo. Gusto ninyong Cadillac, gusto ninyong apartment, gusto ninyo swimming pool, gusto ninyong magandang asawa, gusto ninyong magandang dalaga. May puro kayo pangsanglibutan. Hindi po kami humihiling ng mga ganyan, ng mga luho at ng mga materyang bagay. Mga kapatid at mga magulang, hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Una-una, inuutusan ninyo ang Diyos. O hindi ba yung sa luneta? Berdeng-berde
yung ka-Amerikana, pulang-pula yung necktie, dilaw na dilaw ang panyo. Pagkatapos mananalangin ka, handa na ba kayo? Pagsigaw ko ng hallelujah, amen, praise the Lord. Iharap ninyo ang payong ninyo sa langit. At pagkatapos ipukul ninyo sa loob ng, ng payong yung panyo na sinulatan ninyo ng inyong kahilingan. Pagsigaw ko ng hallelujah, amen, praise the Lord, pag uwi ninyo, isipin yung tinanggap nyo na. Ibinigay na sa inyo ni Brother JC. Mga salbahe kayo. Ginagawa ninyong kanto mo yung Panginoong Jesucristo. Tinatawag ninyong Jesse. Mga walang turing kayo. Mangilabot kayo, kayong mga nakikinig. Huwag kayong magpapaloko sa mga ganyan. Nakita niyo yung mga yan, mga bilyonaryo na yan. Nakita niyo yung lupain na binili niyan sa Paranaque. Yung harap ng Manila Bay. Mga kapatid, hindi na ako magsasalita. Sabihin ninyo, naninira ako. Pero kayo namang mga tao, open up your eyes. Be sensible. Isipin naman ninyo ang mga panlolokong ginagawa sa inyo. Ang Diyos hindi nyo mauutusan. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, kaya nga po ayon sa banal na kasulatan, sa araw at oras ng, kaya nga po, dito sa ating paksa, lubos pang ipinakikilala sa atin ni Isaias 43:7, bawat tinatawag sa kanyang pangalan Diyos at sa kanyang ginawa na Kristo Jesus, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, bakit nga po lubos na naging kaluwalhatian ito ng Diyos? Kaya nga po ayon sa banal na kasulatan din, maging nung araw at oras ng pagkakasilang sa Panginoong Jesucristo, sumasa atin na ang Diyos. Totoo ba yan? Mateo 1:20. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito ni Jose, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Putulin ko muna. Nang tagpong ito, naalaman ni Jose na buntis na si Birhen Maria. Yung Maria na pinakasalan niya, buntis na. Mga magulang at mga kapatid, para maingatan ang kanyang puri, yun karumal-dumal, lalo na sa mga Hudyo. Yung nabuntis ng walang ama, pinupukol ng bato yun. Hanggang sa mamatay. Yun taksel. Ang ginawa ni Jose, na kalpintero, nagbalak siya na lisanin, iwanan si Maria. Napakita nga po sa kanya ang isang anghel ng Panginoon at sinabi, wag mong gawin yan, wag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. 1:21, Mateo rin, at siya'y manganganak ng isang lalaki. Ito na nga yung Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Jesus. Ano ba ibig sabihin ng pangalang Jesus? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sa 1:22, at mangyayari nga na ang lahat ng mga ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Ito nga yung hula ni Propeta Isaias. 1:23 din ng Mateo. Narito ang dalaga, si Birhen Maria, magdadalang tao, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, suma sa atin ang Diyos. Period. Kaya napakaganda ng ating paksa, mga magulang at mga kapatid. Sana ito'y unawain ninyo. 14:13 ng San Juan, ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, yun ang aking gagawin. Bakit? Kung maibigay ko na sa inyo, ano mangyayari? Upang ang ama ay lumuwalhati sa anak, sapagkat kung maibigay ko na sa inyo at magpasalamat kayo, naluluwalhati ang ama, naluluwalhati ang anak. Mga kapatid, sa pamamagitan ng anak, ang Panginoong Jesucristo nagbibigay sa atin nang tayo ay magpasalamat. Pinapasalamatan natin ang Ama sa lahat ng ating tinatanggap mula sa Panginoon. Bakit? Ang Ama at ang Anak ay iisa. Siya
ang tinatawag na Emmanuel. Siya ang Kristo na tagapagligtas ng kanyang bayan o ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid at mga magulang, siyang ang tinatawag na Diyos na maluwalhati, magpakai kailanman. Siya ang isinugo. Ayon sa unang Juan 5:20, nakilala natin siya na totoo. Sa makatwid baga ang isinugo, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Amen. Maliban nga sa pangalang Kristo Jesus, napakapait na aminin. Sana mabuksan na ang mata ng inyong mga puso. Lahat po ng Diyos na tinatawagan ng lahat ng mga tao, ng ibang mga tao, labas sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, lahat po yan Diyos-Diyusan. Ito po ang itinuro sa atin. Huwag kayong magagalit sa amin. Buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Malinis ang aming hangarin. Wala kaming pinagsasamantalahan sa sino man sa inyo. Hindi kami, mga kapatid, naglilingkod sa aming tiyan. Ang pinaglilingkuran namin ang Panginoong Jesucristo, ang Ama, na siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ito ay aming nagagampanan ang ganitong pangangaral dahil siya ang nagbibigay sa amin ng lakas, ng tibay ng loob at ng pananampalataya upang mas maraming mga tao ang abutin at tumanggap ng mga aral na ito sa ikalawang pagparito. Marami tayo na makakapasok doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan kung tayo'y magtitiis hanggang wakas sa pagsunod sa kanyang mga aral at palatuntunan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. At bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak, mga magkakaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid, hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.